Awitin po natin ang kalooban mo. Kalooban mo ang siyang sundin, putik ako na lumisin. Ayon sa ibig mo ay gawin, hanggang ko na nangyari. Tayo po tumayo. Kalooban mo nawa'y gawin, ako ngayon ay iyong subukin. Ako'y ugas sa maputiin, nakatulong ika'y hihintin. Kalooban mo siya mong sundin, ako'y tulungan ang dalangin. Kapangyarihan sa iyo ipuin mo at pagalingin. Sundin mo ang iyong kalooban, ako'y sakupin ng lubusan, hanggang si Kristo ay mamasdan. Tanging sa akin tumatahan. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Dinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming po salamat sa umagang ito. Salamat sa patuloy na pag-iingat niyo po sa bawat isa amin. Bagamat maulan ay narito po ang bawat isa upang ikaw ay aming mapapurihan, masamba at mapasalamatan sa Espiritu at katotohanan. Nawa sa amin pong gawain ito, patuloy niyo po kami samahan at yung dakilang biyaya ang patuloy pong maranasan ng bawat isa at maalala nila namin na ikaw o lamang ang pinakamakapangyarihan sa lahat at hindi po nagpapabaya sa bawat isa amin. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako po tayo sa pag-aawitan. Aray. Yan mga kapatid, isang magandang umaga po sa ating lahat. Yan, tayo po muna ay magbatian kahit wala tayong instrument. Yan, awitin po natin ang... Okay na ba kapatid? O mahal kita sa Panginoon. Yan, ready, sing! O mahal kita sa Panginoon, o mahal kita sa Panginoon, nakikita ko ang kalwaltian niya, o mahal kita sa Panginoon. Minsan pa, o mahal kita sa Panginoon, o mahal kita sa Panginoon, nakikita ko ang kalwalatian niya. O mahal kita sa iniibig kita.
Iniibig kita bilang kapatid. Iniibig kita bilang kapatid. Nakikita ko ang kaluwalhatian niya. Iniibig kita bilang kapatid. Iniibig kita bilang kapatid. Iniibig kita bilang kapatid. Yan, saglit po tayong pumikit at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord. Salamat po, Panginoon, sa maulan na umaga. Thank you po, Lord God, dahil ang bawat isa po sa amin ay nandito, Panginoon, upang magpuri, Panginoon, at sumamba po sa iyong pangalan. Dalangin po, Lord, na patuloy na linisin niyo po kami sa aming nagagawang kasalanan. Patuwarin niyo po ang bawat isa sa amin at nawa, Ama, ay kayo lamang po ang aming mapapurihan at maitaas sa oras na ito sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Yan mga kapatid, awitin po natin ang Meron Ba Gerald? Ayun, tayo na sama-sama. Yan, kahit maulan, sabi nga magsama-sama tayo sa pagpupuri kay Lord. Pumalakpak po tayo mga kapatid. O kay sarap magpuri, sumamba sa ating Diyos. O kay sarap umawit, sumayaw sa ating Diyos. Itataas! Sabay na itataas ang ating mga tinig. Sabay-sabay na sisigaw ng hallelujah. Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, Jesucristo. O kay sarap manatili sa presensya ng ating Diyos. O kay sarap sa piling at magdiwang sa ating Diyos. Sabay-sabay na itataas ang ating mga tinig. Sabay-sabay na sisigaw ng hallelujah. Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, Jesucristo. Umalakpak, umindak, lumundag, at humiyak. Minsan pa mga kapatid, pumalakpak, pumalakpak, umindak, lumundag, at humiyak. Tayo na sama-sama na umali ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri. Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, Jesucristo. Padali po tayong mawit sa ating Panginoon. Awitin po natin ang magsasama. Yan, magsasama mga kapatid.
sa Panginoon. Ito ang araw na Kanyang ginawa. May pag-asa na nakalaan at biyaya. Di magkukulang ang Panginoon, di ako pababayaan. Pipiliin ko ang sumamba. Pipiliin ko ang sumamba. Pipiliin ko purihin ka. Ito ang araw, ito ang araw, Panginoon. Ito ang araw na iyong ginawa. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na iyong ginawa. Dumaan man sa libis ng kamatayan, di mangangamba, o Panginoon. Ito ang aking tagapagligtas. Pipiliin kong sumamba. Pipiliin kong purihin ka. Ito ang araw, ito ang araw, Panginoon. Ito ang araw na iyon. Minsan pa mga kapatid, ito ang araw. Araw, ito ang araw, ito ang araw na iyong ginawa. Maraming dahilan upang magpurit sumamba. Ako'y pinalaya, ako'y pinagpala, magsasaya. Maraming dahilan upang magpurit sumamba. Ako'y pinalaya, ako'y pinagpala, magsasaya. Minsan pa, maraming dahilan upang magpurit sumamba. Ako'y pinalaya, ako'y pinagpala, magsasaya. Maraming dahilan upang magpurit sumamba. Ako'y pinalaya, ako'y pinagpala, magsasaya. Ito ang araw, ito ang araw, Panginoon. Ito ang araw na iyong ginawa. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na iyong ginawa. Maraming dahilan upang magpurit sumamba. Ako'y pinalaya, ako'y pinagpala, magsasaya. Maraming dahilan upang magpurit sumamba. Ako'y pinalaya, ako'y pinagpala, magsasaya. Ako'y pinagpala, magsasaya. Ako'y pinalaya, ako'y pinagpala, magsasaya. Ako'y pinalaya, ako'y pinagpala, magsasaya. Magsasaya, magsasaya. Yan, palakpakan po natin si Lord. Patuloy po tayong mawit sa ating mga. Yan, awitin po natin ang mga pangako.
Sa'yo nagmumula kapayapaan, kabutihan. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali, may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galang. Nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo. Ako'y lumalapit sa iyong kagandahan, walang alinlangan. Ikaw ang pag-ibig, kapahingahan, walang hanggan. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali, may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galang. Nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo, ang pag-ibig mo. Liwanag at gabay. Sa bawat sandali, may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galang. Nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali, may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galang. Nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo. Patuloy po tayo maupo. Awitin po natin ang dakila, O Diyos.
kagilaan. Katulad ng pagsinag ng lingkong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan ka't langit, maging hanggang wakas nitong buhay. O Diyos, ika'y aking pipiliin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat ligatid at tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan iangat. O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat ligatid, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan iangat. O Diyos, magmula pa sa ugat ng sa bawat ligatid, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan iangat. Nag-ibig sa aking puso hanggang Palakpakan po natin sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa lahat ng panahon, Panginoon. Na kung saan ang iyong katapatan, ang iyong mga pangako, ay siya pong talagang aming pinanghahawakan, na kung saan na inyo pong tinutupad, Panginoon. Kaya maraming salamat sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig, sa bawat araw ng aming buhay, Panginoon. Kaya sa oras pong ito, patuloy po kami nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat sa panahon na ngayon ay talagang napakaulan, pero kami po ay hindi niyo po pinababayaan sa bawat oras po. Salamat sa iyong mga pag-iingat, salamat sa iyong mga pagpapala, salamat sa pagpapala ng pinagkakaroon sa bawat isa. Kaya sa oras po ito, aming mga kapatiran na hindi po nakadalawang buwan, patuloy po sinagatan,
saan man sila naroon, Panginoon, ay maranasan po nila yung patuloy na pagtubig po ninyo at naway pagkaroon po sila dito po sa aming online worship, Panginoon. Dalangin ko rin po na rin yung mga karamdaman, katulad po ng mga bata, yung aking apo, anak ni Daniel, na kung saan, Panginoon, ay hindi po nag-change yung kanilang karamdaman sa puso. Nananalig po kami at sumasampalataya na darating po yung panahon o pagkakataon na ito po ay gagaling, na kung saan ito po ay maghihilom habang sila ay lumalaki, at sa pamamagitan ng buhay at kalakasan patuloy po pinagkakulong sa kanila, tataglayin nila po yung lusog ng pangatawan at ganoon din po yung pangailangan nila para po sa gamutan. Nawa ang dakilang Diyos ay ingatan mo rin po yung kanilang mga magulang, palayan po, ingatan mo naman ang kanilang hanap buhay, at ganoon din po yung kanilang nanay na magkaroon ng habang pasisya sa pag-aalaga po sa kanilang mga ganoon din po mga iba pa na makapatiran ng karamdaman. Dalangin ko po yung kagalingan din, at ipuin mo po yung kapangyarihang kamay, katawang bahagi na meron po sakit, Panginoon, na kung saan ay batid niyo po kung sino-sino po sila, Panginoon. Kaya salamat sa kagalingan, patuloy po pinagkakaroon, kalakasan, pangailangan din po, Panginoon, na kung saan ay nararanasan po namin yung mga bagay na hindi po namin inaasahan, patuloy niyo po ibinibigay. Kaya dalangin ko rin po yung aming simbahan, nawa po ay tulong niyo po sa amin kung paano po namin talaga ito isasaayos, na hindi po higit sa inyo na talagang may tulong pa rin, pero naniniwala po kami na ito po ay magkakaroon ng kaayusan, at ito po ay pamamagitan din ng pagtutulungan po dito po sa iglesia at Panginoon. Kaya nawa ay patuloy niyo po pagpalain yung aming mga kapatid dito, ingatan yung mga nag-aaral, at ganoon din po yung mga naghahanap buhay, ganoon din po yung mga kapatiran din na nasa bahay lamang, patuloy na mag-iingat, kalakasan, sapagkat mahirap din po naman yung mga gawain bahay, pag-aalaga ng mga bata, mga apo, Panginoon. Kaya patuloy niyo po napalakasin ng katawan po ng mga nanay, at sapagkat ito po ay kailangan po nila upang magampanan nila ay kalatungkulin, at ganoon din po para po sa paglilingkod sa inyo. Kaya sa amin po kabuuan ng gawain ito, patuloy niyo po kami samahan, lalo na po, Panginoon, doon sa makikinig ng iyong banal na salita. Lago niyo po sa inyong likuran ang likod po ng inyong gagamitin sa Bay na Levi, na kalakasan ng katawan, at maalis yung kaba sa kanyang puso, Panginoon, sapagkat ito po naman yung nais ninyo na ipahayag ang mabuting balita po ng kaligtasan, kung saan bigyan niyo po siya ng karunungan, at ganoon din po yung patuloy na kalakasan po, Panginoon, na ipahayag yung ikatapangan ng iyong mga salita. Kaya sa aming pakikinig, nawahay, bigyan niyo po ang bawat isa ng kaunawaan upang makita po namin yung kahalagahan, yung tunay na mensahe ng ibig ko pong ipahati, ipahayag sa bawat isa may sa amin pong pakikinig na ito. Nawa ang puso ng bawat isa ay maging handang tanggapin na ito po talaga ay para sa aming kabubuti, at para rin po sa aming pong buhay spiritual, ito po magkaroon ng paglago, Panginoon. Kaya sa inyo po namin nagkakatiwala ang gawain po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Po, manatili po tayo sa pagkakatayo. Ano po natin yung masampalataya. Basahin po.
Magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po ay kakaunti ngayon, pero purihin ng Panginoon at tayo po ay nakadalo pa rin. Inaanyayaan ko po bawat isa na magpasalamat sa kabutihan ng Diyos na naranasan natin sa loob ng isang linggong nakalipas. Yan. Problema man yan, pwede nating i-share. Magpasalamat. Hindi tayo pinababayaan kahit tayo ay may pinagdadaanan. Po ba? Kaya nagpapasalamat po ako kay Lord sa patuloy na pag-iingat, paggabay sa aming pamilya, sa patuloy na kalakasan na pinagkakalog sa amin. Bagamat kami ni Levi, sabi nga parang medyo may edad natin. Kasi para nakakaramdam na rin kami ng kasi sa katawan yung, basta yun, kasi may maintenance na nga. Ayun, bagamat gano'n, salamat pa rin kay Lord kasi hindi naman talaga siya nagpapabaya. Higit sa lahat sa pag-aaral ng aking mga anak. Thank you kay Lord dahil kahit sila ay mga college na, hindi pa rin nagpapabaya si Lord. Talagang nandun yung kanyang sabi nga yung provider talaga siya sa lahat ng pangailangan. At saka sa kalakasan, at saka sabi nga walang perfect na pamilya, hindi dumadagat sa mga problema. Kaya salamat kay Lord, may problema rin kami kasi basta may problema rin kami, pero bagamat gano'n na salamat kay Lord dahil naniniwala ako na walang pagsubok siyang ibibigay na hindi natin makakayanan dahil sabi nga ay nandyan siya sa atin na patuloy na sumasama sa atin. Basta maraming salamat kay Lord dahil yung presensya niya ay palagi namin nararanasan sa aming pamilya. Salamat kay Lord. Papasalamat ako sa Panginoon kasi di sa isip na babayan ko dahil kahit na hindi namin nagkakatiwala sa kanya. Siyempre sa mga patiran din po na Betre, sa tatay, po. Purihin po ang Panginoon. Ako rin po ay magpapasalamat. Talagang totoo naman na talagang di maiwasan yung pagdadaanan sa pamilya. Kaya maganda talaga na napag-uusapan tulad ng nangyari nga po nung nakaraan, talagang may hindi maayos na pangyayari. Maganda po talaga na nag-uusap po sa pagad para hindi lumalim, hindi mag-ugat. Kaya yun, purihin ng Panginoon dahil naayos naman. Pag-usapan ng maayos, mga anak ko, mga manugang ko. At nagkaano naman sila. At sabi ko nga sa kanila, hindi permanente yung pagsasamang yan. Matagalan yan kasi diyan na sila titira. Yan, hatiin na nila yan. Bahala na sila kung sila magpapataas. Wala akong pampataas.
Kaya sila na yung magagawa ng paraan diyan. Yan, yun po, marami po salamat. Talagang ang tunay ang Diyos ay kumikilos po sa buhay ng bawat isa. Ano man yung ating maranasan, pagdaanan. Diyos lamang po talaga yung tutulong sa atin. Kaya patuloy tayo lumapit at magtiwala po sa Kanya. Yan, palakpakan po natin ang Panginoon. Yan, at sa ating pakikinig ng salita ng Diyos, yanda po natin ang ating puso at isipan. Makinig po tayo at tatawagin ko na po yung ating tagapagsalita. Siya po ay ating kapitbahay. Kapitbahay. Kapitbahay po natin sa Takanagatan. Siyempre, kilala po natin ang ating kapatid na Levi Rato Birona. Ayan. Magandang umaga po. Anak, iyan mo dito. Nawala. Magandang umaga po sa atin lahat mga kapatid. Ayan. Mayroon po tayong dyan. Ayan po yung ating pamagat po sa ating pag-uusapan. Sabi po ay daily fellowship with God. Araw-araw na pakikisama sa Diyos. Awit 23 verse 1 hanggang 3 po yan. Ayan. So, tumayo po tayo sa ating pagbasa ng ating teksto. Sabi po dito, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Verse 1 po yun. Verse 2, pinapahimlay niya ako sa lunting pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Verse 3, pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan. Upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Purihin po ang pagkabasa, makakaupo na po tayo lahat. Sa atin pong panimula, sabi nga po dito, sa buhay natin, may mga pagkakataon, marami tayong isipin. Hindi po ba talaga? Napakarami po talaga natin mga isipin, mga kapatid. Ano po ba ang ating mga isipin? Ayan. Yung mga alalahanin po natin, kagaya ng isa na rin po sa ating pamilya. Ayan. Iniisip po natin kung paano po natin maitataguyod ang ating pamilya. Lalong-lalo na doon sa bagong nagpapamilya. Pero sabi nga po dito, iniisip at pinaalala ang ating pamilya, kinabukasan, mga pangangailangan at mga problema. Hindi natin alam kung paano malulusutan. Paano nga ba natin malulusutan ito mga kapatid? Malulusutan lang po natin ito na ating mga problema kung tayo po ay nakakunik sa ating Panginoon. Tayo po ba, mga kapatid, ay mayroon tayong pakikipag-isa, pakikipagliig sa ating Diyos na buhay. Ayan. Ngunit, sabi nga, ipinaalala sa atin ang talatang ito na hindi tayo nag-iisa. Amen po ba? Mga kapatid, hindi po tayo nag-iisa sa ating buhay. Nandyan po si Lord na laging gumagabay. Nandyan po si Lord na pumapatnubay anuman mga bagay na ating
mga isipin, alalahanin, pangangailangan, kay Lord po tayo lumapit. Sabi nga, mayroon tayong pastol. Yan, di po ba? Mayroon po tayong Diyos na dapat natin lapitan. Sabi nga, mayroon po tayong pastol na laging nagmamalasakit. Nagmamalasakit ba, kapatid, si Lord sa buhay mo? Amen. Talaga si Lord ay hindi nagpapabaya sa buhay po natin. Sabi nga, at hindi nagpapabaya. Ayan. Hindi po nagpapabaya talaga si Lord. Kahit anumang mga pagsubok nararanasan po namin sa pamilya ko, pero sabi ni Lord, anak, bibigyan kita ng kapayapaan. Next po, mayroon po tayo mga kapatid, 3 pag-uusapan. Una, ang pag-uusapan po natin, sabi po dito, ang pastol na hindi nagpapabaya. Ang Panginoon, ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Awit 23 verse 1. Next, sabi po dito, ang salitang aking pastol ay nagpapakita ng personal na relasyon sa Diyos. Mga kapatid, tayo nga ba may personal na relasyon sa ating Diyos? Kailan pa po tayo nagkaroon ng personal na pakikipagrelasyon o pakikipag-isa sa ating Panginoon? Sa Panginoong Diyos. Sabi nga, hindi lamang siya pastol ng marami, kundi pastol siya ng bawat isa. Pastol po siya o Diyos po natin siya sa bawat isa. Pero sabi po dito, sa bawat isa na nagtitiwala sa Kanya. Gaano ka ba, kapatid, nagtitiwala sa Diyos? Kapatid, dapat lahat ipagkatiwala po natin. Anumang bagay, anumang pagsubok sa buhay po natin, ang ating Diyos lamang ang makakaalam kung paano natin mabibigyan ng solusyon ang ating mga alalahanin. Hindi po ba? Sabi nga po, at hindi ako nagkukulang ay hindi nangangahulugan makukuha natin ang lahat na ating gusto. Yan. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi po natin makukuha ang lahat na ating kagustuhan kahit na nakikipag-isa tayo sa Panginoon kung kulang pa ang ating pakikipagrelasyon sa Kanya. Mayroon pagkakataon na makukuha din po natin ang lahat na ating kagustuhan. Ang sabi po dyan, kundi ibibigay ng Diyos ang lahat na tunay natin kailangan sa tamang panahon. Ibig sabihin, yung mga balakin po natin na hindi po natin nagagawa pa o na hindi pa natin nakakamtan, ibig sabihin, may panahon para makamtan po natin iyon. Amen? Ayan. Maraming salamat po. Sabi nga po dito, tapat siya at hindi niya pinababayaan ang kanyang mga anak. Naniniwala po ba kayo? Kayo mga kapatid, pinabayaan na ba kayo ng ating Panginoong Hesus? Hindi ba't kayo ay binigyan ng kaligtasan, binigyan niya tayong karunungan, binigyan tayo ng mga trabaho? Masasabi mo ba, pinababayaan tayo ng Panginoon? Kapatid, napakarami na po natin mga
Marami na po tayong nakamtan mula sa ating Panginoon. Una, nagpipray po tayo, Lord, makatapos sana ako sa aking pag-aaral. Sa mga mag-aaral po, Lord, pagkatapos ko pag-aaral, bigyan mo ako ng trabaho. Yung sapat, Panginoon. Yung hindi ako magkukulang sa paglilingkod ko sa iyo. At mayroon pa akong isang ihalin tulad po. Si kapatid na Leslie, unang-una, nag-aalala siya. Nakatapos siya ng pag-aaral, binig siya ng trabaho, pero sabi niya sa akin, nag-aalala siya dahil malalayo sa gawain ng ating Panginoon. Pero, hindi po nagtagal, yun, gumawa si Lord ng kapamaraanan, siya po ay binigyan ng trabaho, pagkatapos, minsan ay nadidili siya, hindi siya nakaka-attend, pagkatapos ngayon, ano ang prayer niya? Lord, gusto ko mapalapit sa iyo. Gusto ko mapalapit sa mga gawain para hindi po ako magkulang. Ano ang ginawa ng Lord sa kanya? Inilipat siya ng kanyang pinagtatrabahuan. Pero hindi siya nawala ng kanyang trabaho. Hindi siya nawalan. Ibig sabihin, yung biyaya na nakamtan ni Ate Leslie ay nagmula sa Panginoon. Dahil siya inilipat ng trabaho, nakakauwi siya ng Biyernes o minsan Sabado, magamat ay may mga alon na kanyang dinadaanan, sumasakay siya ng bangka, pero si Ate Leslie ay binigyan ng pagkakataon ng ating Panginoon. Yun po, mga kapatid, ang nakikita ko na pagpapala sa pamilya ni Ate Leslie. Kaya mga kapatid, next po, may mga katanungan po tayo. May mga tanong sa pagbubulay-bulay. Sabi po dito, ang Panginoon ba ang tunay mong pastol? Ang tunay mong pastol ng aking buhay. Ayan. Kapatid, totoo ba na si Jesus Christ ang pastol mo sa iyong buhay? Yan. Ako, naniniwala po ako na mula nung makilala ko si Jesus Christ, oo, maraming pagsubok, maraming trial po sa buhay ko. Tumigil ako, pero ano ang ginawa ni Lord? Hindi niya ako pinababayaan. Sabi nga po doon sa sa talatang ito ay mamaya tatalakayin po natin 'yon. Ayan. Si Lord po ay hindi nagpapabaya sa ating buhay. Sabi nga, may mga bagay ba ipinagkakatiwala? May mga bagay ba na inaalala sa halip ipagkatiwala sa Kanya? Mga kapatid, kung ano man ang mga bagay na iniisip mo, inaalala mo, ipagkatiwala po natin yan sa Panginoon. Sabi po dito, paano ko maipapakita ang aking pagtitiwala sa Panginoon sa araw-araw? Mga kapatid, kung ano man ang nais mong gawin, nakakalugod sa Panginoon, gawin po natin. Huwag po tayong magdalawang isip. Kapag si Lord po natin ang ating binigyan ng pagkakataon sa ating buhay, wala pong imposible para sa Kanya, para sa atin. Next po, pagsasabuhay. Yan, pagsasabuhay. Ipagkatiwala sa Panginoon ang iyong buhay, pamilya, kinabukasan. Kailan po ba natin na ipagkatiwala ang ating buhay, mga kapatid? At pamilya o kinabukasan? Ako, sabi ko sa bawat hamon sa akin, Lord, bahala na po kayo sa akin. Sabi ko nga Lord, hindi ako taga rito, wala akong lupang pagkukunan, wala akong hanap buhay na maayos. Pero sabi ko, Lord, nais kong makapagpaaral sa aking mga anak. Nais kong matupad ko yung mga pangarap ko sa aking mga anak.
tulungan mo ako, Panginoon. Dahil wala akong matatag na hanap buhay, kundi ako ay nagtitinda-tinda lang ng bawang at paminta o kaya nagdadagat. Pero hindi ko pa man na ipapakita na ang mga anak ko ay nagpakatapos na. Pero naniniwala ako, kapag si Lord ang kasama ko, ibibigay niya ito sa akin o sa amin pamilya. Ang kinabukasan at bawat pangangailangan mamumuhay na may pananampalataya. Yan. Sapagkat ang pastol na atin ay tapat at hindi kailanman nagpapabaya. Hindi ba? Yan. Sa Pilipos 4:19 ang sabi po dito, at pupunuan ng aking Diyos ang lahat ng iyong pangangailangan. Naniniwala po ba tayo, mga kapatid, na ang bawat pangangailangan po natin ay si Lord ang magpupuno noon? Pero sabi dito, ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Ayan. Sa kaluwalhatian ni kay Kristo Jesus, ibibigay niya sa atin ang pangangailangan po natin. Next po. Kapag ang Panginoon, sabi nga, kapag ang Panginoon ang ating pastol, panatag ang ating puso. Dahil alam natin, hindi niya tayo pababayaan. Hindi tayo magkukulang at sa anumang tunay na kailangan. Yan po. Next. Sa pangalawa po natin pag-uusapan, ang sabi po dito, ang kapahingahan na naging tanging Diyos ang magbibigay. Yan. Sabi po, pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Yan po yung sinasabi ko na manghina man tayo, manlupaypay man tayo, si Lord ang magbibigay sa atin ng kapayapaan ng ating puso para manumbalik po tayo na kung saan ang panghihina po natin sa Kanya, panunumbalikin tayo ng ating Panginoon para lumakas muli ang ating pananampalataya. Sa awit 23 verse 2. Minsan abala tayo sa maraming bagay, kaya nawawala ang ating kapayapaan. Ngunit ipinapaalala ng talatang ito na ang tunay na pahinga ay hindi lamang para sa katawan, kundi para rin sa ating kaluluwa. Ayan mga kapatid. Tunay nga po na hindi lamang ang katawan po natin ang napapagod. Hindi lamang ang isipan po natin napapagod. Pati na rin po ang ating kaluluwa. Dahil saan? Kasi nag-aalala tayo, bukas wala akong isasaing. Saan kaya kukuha ng paghulog? Saan kaya kukuha ng pampabaon? Magtitinda ako kasi bukas ang mga anak ko ay papasok. Wala silang mababaon. Yun po ang nagiging struggle po sa buhay po natin, yung mga isipin po natin. Pero sabi po dito, kapag hinayaan natin, pangunahan tayo ng Panginoon, mararanasan ang
mararanasan natin ang kanyang kapayapaan. Ayan pala mga kapatid ay ihayaan po natin, ipagkatiwala natin ang buhay sa Panginoon sapagkat siya ang magbibigay ng kapayapaan sa atin kahit sa gitna ng pagsubok. Ayan. Kahit sa gitna pala ng pagsubok, kapag ang Diyos ang ipinagkatiwalaan natin ang ating buhay ng ating mga dalahin, siya po ang magbibigay po sa atin ng kapayapaan. Amen po ba? Ayan. Maraming salamat po. Next. May tanong po ulit. Tanong sa pagbubulay-bulay. Hinayaan ko ba ang Panginoon akayin ako araw-araw o mas pinipili kong sundin ang aking sariling kagustuhan? Kapatid, isa kang mananampalataya. Kailan mo ba sinabi, Lord, ikaw po ang hahayaan ko na kumilos sa buhay ko? O ang sabi mo, gagalaw ako sa sarili ko kasi sarili ko naman ito. Pero kapatid, kapag tayo po ang nagdesisyon sa ating sarili, kung minsan po kapatid, tayo po ay naliligaw. Kung saan tayo ay nagkakaroon ng nagkakasala po tayo. Pero kung hahayaan po natin na ipagkaloob po natin sa ating Panginoon ang anuman nating gagawain, kapatid, mararanasan po natin ang kapayapaan na ninanais po natin sa ating buhay. Next po. Sabi nga po, ang Diyos ang nagbibigay ng tunay na kapahingahan. Ang sabi po, ang Diyos ang nagbibigay ng tunay na kapahingahan. Hindi po ba? Isang pangako na naman po ito na siya ang nagbibigay ng kapahingahan sa atin. Ang Diyos ang gumagabay sa tamang landas. Ang pagsunod sa Panginoon ay nagdudulot ng kapayapaan. Hindi po ba? Ang pagsunod po natin pala sa Panginoon, nagdudulot ng kapayapaan. Nais mo ba mga kapatid, maging payapa ka sa iyong buhay? At sabi nga, at niluluwalhati. At matiwasay. Ano to? Katiwasayan pala. Ayan. Kasi natatakpan po dito. Hindi ko na Ayun pala. Ayun. Katiwasayan. Ayan. Kapayapaan at oras araw-araw. Hello. Sabi po dito, maglaan ng oras araw-araw sa panalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos. Kapatid, ikaw ba nakakapagbasa ng salita ng Diyos araw-araw? Napagbubulay-bulay pa ba natin ang salita ng Diyos araw-araw? Pero mga kapatid, isa din po ako na umaamin. Kasi sa dami nga ng trabaho natin, kung minsan hindi tayo nakakapagbasa. Pero ang mahalaga po mga kapatid, kung tayo ay nakakapagbulay-bulay ng salita ng Diyos, ay ipagpatuloy lang po natin sapagkat ito po yung daan sa pakikipagrelasyon natin, personalidad na pakikipagrelasyon natin sa ating Panginoon. Amen. At sabi nga po, habang mas sumusunod tayo sa Kanya, mas mararanasan natin ang kapayapaan. Yan. Habang po tayo sumusunod mga kapatid sa ating Panginoong Hesus, mas lalo pa natin mararanasan ang kapayapaan. Kapayapaan na kung saan ito po ang magdudulot
sa kinabukasan ng atin pananampalataya sa Kanya. Hindi po tayo maliligaw pa. Sabi nga, mas mararanasan natin ang kapayapaan at pag-iingat. Yan. Iniingatan niya po tayo, mga kapatid. Ako, magamat nakailang beses na ako nag-i-slide sa aking pagdadrive, pero ang pag-iingat niya sa akin ay nandun po kasi puro hindi pa ako nagagasgasan sa mga aksidente na aking nararanasan sa pagmomotor ko. Pag-iingat na naging siya lamang ang makakapagbigay. Tama ba? Si Lord lang bang makakapagbigay ng pag-iingat sa atin? Amen. Sa pangatlo po natin pag-uusapan, sabi po dito, ang pastol na nagpapanumbalik at umaakay. Ayan. Talagang inaakay po tayo. Pinapanumbalik ang ating kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang ang kanyang pangalan upang maparangalan ang kanyang pangalan. Awit 23 verse 3. Next. Sabi po, pinapanumbalik niya ang ating kaluluwa kapag tayo napapagod, nasasaktan. Yan. Pinapanumbalik po tayo, mga kapatid. Kapag tayo po ay, sabi nga, nanlulupaypay o napapagod tayo sa mga gawain po natin o anuman mga pagsubok, pinapanumbalik po ang ating lakas. Sabi nga po dito, kalakasan o nanlulumo o sa halip ibinabalik niya ang ating lakas, pag-asa at pananampalataya. Hindi ba? Kahit ano ang gawin po natin, kung tayo ay may connect sa Panginoon, umalis man tayo, saan man tayo magpunta, pero hindi ka hahayaan ng Panginoon na hindi ka ibalik sa iyong pananampalataya. Kung minsan, sabi ko nga kanina, kung minsan ako ay, sabi nga, nadapa, pero hindi niya hinayaan ang pananampalataya ko na mamatay, kundi pinanumbalik, pinalakas niya ang aking pananampalataya. Sabi nga, ang tunay na kapahingahan ay matatagpuan lamang sa Kanya. Next. Inaakay niya tayo sa matuwid na landas. Hindi lamang tayo pinalalakas ng Diyos, kundi ginagabayan din niya upang mamuhay ayon sa Kanyang kalooban. Ayan. Talagang si Lord po talaga kahit anong gawin natin, talagang hindi po siya papayag na hindi po tayo mamuhay ng labag sa Kanyang kalooban. Mga kapatid, bilang isang Kristiyano po tayo, ipagkatiwala po natin sa Kanya para sabi nga, mamuhay po tayo ayon sa kalooban. Ayon sa kalooban niya. Ang pagsunod sa Kanya, patnubay patnubay ang naglalayo sa atin sa kasalanan. O di ba? Ang pagsunod natin sa Kanya, siya ang daan para malayo tayo
papunta sa kasalanan. Ikaw ba, kapatid, gugustuhin mo ba na malayo sa Panginoon? O mas gugustuhin mo na mapalapit ka sa Diyos? Kasi sabi po dito, nalalayo tayo sa kasalanan at inilalapit tayo at inilalapit sa atin sa Kanya. Inilalapit atin sa Kanya. Ibig sabihin, inilalapit talaga tayo sa Kanya. Kumbaga, kung tayo ay nagkakasala, hindi siya pumapayag bagkus inilalapit po tayo. Inilalapit po tayo upang hindi tayo maligaw ng landas o saan man tayo papunta. Mga kapatid, tanging sa Diyos lamang po tayo magtiwala. Next. Mga tanong ng pagbubulay-bulay. Sabi po dito, hinayaan ko ba ang Panginoon na panumbalikin ang aking kaluluwa? Ikaw kapatid, kailan mo pa hinayaan ang Panginoon na panumbalikin ka o panumbalikin ang iyong kaluluwa sa Kanya? Yan. Ako, naranasan ko siya na pinanumbalik ako. Sabi ko nga noon, nung tayo ay nagagawain sa kinabuugan, ako'y parang ang pagsunod ko sa niya, parang wala lang. Hindi ko siya naramdaman na ako'y sumusunod sa kanya. Pero nung first time po ako na pinatayo ni Pastor Manny doon sa prayer meeting sa kinabuugan, doon ko po na-realize na ako po ay isang ginamit ng Panginoon para maghayag ng salita. Magamat hindi po ako marunong, pero hindi po ako hinayaan ng Panginoon na manghina. At sabi ko nga talagang naniniwala ako na pinanunumbalik niya ako upang maging lumakas pa ang aking pananampalataya. Sabi nga dito sa sinusunod ko ba ang kanyang paggabay sa araw-araw? Amen naman. Sumusunod po ba tayo, di ba? Sinusunod po natin ang ating Panginoon, di po ba? Sabi po dito, ang aking buhay ba ay nagbibigay ng karangalan sa pangalan ng ating Panginoon? Ayan, kapatid. Nagbibigay ka ba ng karangalan sa Panginoon o mas pinapahamak mo ang kanyang pangalan dahil sa ginagawa mong kasalanan, ginagawa mong hindi ka nais-nais sa ating Panginoong Hesus? Yan, kapatid. Kung ano ang ginagawa mo sa iyong buhay, kayong dalawa ang magkakoneksyon at pawang ang ating mga tagapagsalita po ay nagbabahagi lamang ng salita ng Diyos upang maibahagi kung ano ang kanyang naranasan noon. Kaya maraming salamat po. Next po. Sabi nga po dito, kapag ang Panginoon ang ating pastol, hindi lamang niya tayo binibigyan ng panibagong lakas, inaakay din niya tayo sa tamang landas upang ang ating buhay magbigay ng kaluwalhatian sa kanyang pangalan. Ayan. Mga kapatid, maliwanag po ang sinabi po ng atin, ang salita po ng ating Panginoon. Next po. Sabi po dito sa Isaias, sa ating mga supporting talata, sabi po dito, sa Isaias 31, ang Panginoon ang nagbibigay ng bagong lakas. Sa Kawikaan 3 verse 5 and 6, sabi po,
Siya ang nagtutuwid ng ating landas. Magpatuwid po tayo mga kapatid. Ang sabi po dito sa 1:10 verse 27, nakikinig ang mga tupa sa tinig ng mabuting pastol. Tayo ba nakikinig sa tinig ng ating Panginoon? Ang talatang ito ay nagpapakita ng relasyon ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Next po. Sa conclusion po natin, sa awit 23, 1, 2, and 3, sabi po, ipinapakita ng Panginoon ang ay ating pastol na nagbibigay ng kapayapaan, nagpapanumbalik at umaakay sa Kanya. Umaakay. Kaya kahit may pagsubok at hindi natin alam kung mahirap o nahihirap at hinaharap, magtiwala tayo sa Kanya. Manatili tayo malapit sa atin pastol sapagkat hindi niya tayo kailanman pababayaan. Ayan po. Maraming salamat po mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, sa opportunity, Panginoon, na iyong ipinagkaloob, Panginoon, sa buhay ko po, Panginoon. Lord, salamat kasi binigyan po ninyo ako ng tapang, binigyan po ninyo ako, Panginoon, ng lakas, karunungan, Panginoon. Maraming salamat po sa umagang ito. Naway, Panginoon, ang iyong masalita ay maging daluyan ng pagpapala ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, ibinabalik ko sa iyo ang papurit, pasasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Salamat po sa mabiyayang misae ng salita ng Diyos at nakita po natin yung katotohanan na ang ating po Panginoon talaga ay ating pastulan. Pag sinabi kasi pastulan siya lamang yung ating malalapitan, siya yung ating kapahingahan. Siya yung bibigay sa atin ng kapayapaan, narinig natin yan. At sa panahon ng pagsubok, kailangan tayo napakahalaga ng daily fellowship with God. Yan ba ang ating title? Yan. Kaya, yun, talagang napakahalaga nyo. Kaya sa araw-araw natin buhay, gawin po talaga natin yung makipag-ugnayan tayo araw-araw sa ating Panginoon. Kaya ngayon po, muli, palakpakan natin ang ating Panginoon. Yan. At dadako po tayo sa pagkakaloob dahil tayo ay pinagpala. Tayo po ay sa ating Panginoon. Tumayo.
Maraming po salamat, Panginoon, sa aming pong napakinggan na yung mga salita. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw po yung aming pastulan, na wala kaming malalapitan kundi ikaw lamang, dahil nasa iyo ang kapahingahan, lalo tigit, ikaw ang nagbibigay ng kapayapaan sa bawat isa sa amin. At sa amin po pasamantalang pag-iwalay, nawa po igawad niyo po sa amin ang iyong basbas at pagpapala. Mga kapatid, tanggapin natin ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang kapayapaan ng ating Panginoong Kristo, at ang pakikipisan ng Santong Espiritu, simula ngayon at pagpakailan pa man. Amen. Tatlo pong amen. Ako po, bawat isa, para po sa mga pagbabalita. Paki-slide nyo lang ate yung mga pagbabalita dyan. At yung ibang po pagbabalita ay meron po tayong council meeting kahit po tayo kakaunti. Gawin po natin. Importante po natin mapag-usapan yung mga bagay na yung mahalaga. Yung mga sinabi po sa akin doon sa hapon sa mentoring. Pag-uusapan po natin yan para po ating magawa ng paraan kung paano po natin ito matutugunan. Magtulungan na lang po tayo. Kung maaari, patak-patak na lang, sakali. Ganun naman talaga yung ang ating iglesia. Dapat, ang tayo ay unida. Ang ibig sabihin ng unida, unity. Kakaisa. Yun lamang po ang mga balita. At alam na po naman natin yung mga iba pong gawain sa kinabuogan, yung mga pinaka-importante po na ating pong puntahan. Pagka maulan po nung kahapon, kaya di po napuntahan. Alam, naunawa na po nila yun. Tayo po ay tumayo sa awit processional na pagtatapos. Sa sumating na hanggang muling pagkikita, naglayin mo ang linggap niya at ang lakay mo'y giginhawa. Sa muli nating pagkikita sa paanan ni Jesus, sa muli nating pagkikita, patnubayan ka nawa ng Diyos. Kay sarap magpuri, sumampa sa